welcome back to another vlog. At meron ako nakitang online loan platform na grabe yung ads niya. Nasa YouTube, nasa IG, at kung ads lang yung pagbabasihan mo, ay napaka-promising. Pero huwag niyo munang i-download guys. Sinubukan ko siya para mabigyan kayo ng heads up. Kapag kayo ay ma-approve niya, kaagad po siya magpapadala sa GCash nyo. At ang laking offer niya ha, the first time kung mag-apply sa loan app na to, 6,000. Is it really worth it? Kaya guys, samahan niyo ako sa video na to kasi kilatisin natin yung loan app na ito yung ads niya oh. Ganito siya oh. Ayan. Oo nga pala guys na yung loan app na to ay pang Android. Kaya dito ko siya na-download. O ayan, bida-bida na naman yung aking flip phone na Samsung. Guys, like this phone, bago kayo mapasa na all guys, you can check the product link na andito sa video na to. It will take you to Shopee kung saan pwede nyo siyang bilhin. At yung good news ito is kung meron kayong Shopee Pay Later at or S-Loan, pwede nyo siyang bilhin on installment. So, wala lang yan lang. Gusto ko lang mag-plug in. This is Ate Red and nagre-review po ako ng mga online lending platforms. Ang dami nila guys. At may ads to ha. Scrolling through videos on Facebook at nabigla ako merong ganito. Pag-click mo kasi ng install dyan, dadalhin ka niya sa siya browsing kasi siya. Pero sa totoo lang, kapag nakita mo siya sa Google Play Store, sino pa namang mag-aakala na Ola pala to? Kasi akala mo para siyang budgeting app. Yung pangalan pala ay si Credit Beacon. Oh, diba? Nakita niyo rin yung ads nito sa Facebook, ano? Or sa YouTube, ano? Or sa IG. Nakita ko eh. So, huwag niyo munang i-download. Pakita ko na muna sa inyo yung walkthrough. Charot yung walkthrough, yung screenshots. So, this video is not sponsored. It is based on my personal experience. So, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na kayo dyan. Share, like this video para awareness po. Wala po tayong Ola na pinopromote dito. Pagkatapos mo siyang i-download, bubungad po yung ganito, yung mga permissions na kagad. And, syempre, para makapagpatuloy, kailangan mo i-allow yung permissions na yan at lumabas 60,000 pesos. Pero syempre, kung first time mo, huwag ka kaagad mag-expect na doon ko sa 60,000 pesos. Kasi yung first yung in-offer sa akin is 6,000. Pero nung nakita ko to guys, alam nyo, sabi ko parang deja vu. Parang naalala ko yung mga ibang mga loan apps na diretsong nagpapadala sa akin. Yung nanggugulat. Tulad ni Cashwig, tulad ni yung kaka-approve lang, yung isa. Naku, parang ganito yung vibes niya. Huwag niyo munang i-download guys ha. Yung naging offer niya sa akin ay 6,000 pesos. And you need to watch this video. Dapat alam niyo kung anong meron sa loan app na to because heads up, wala po siyang delete option. Simula ka by giving your phone number at yung kanyang OTP ay manggagaling kay More1. More1 na naman ngayon. And may pa-survey siya. Sabi ko na nga ba eh. Alam nyo, di ba si Credit Pillar, kamakailan lang na-announce na hindi po siya legit. Ganon yung itsura ni Credit Pillar. Ganon din ngayon sa kay kay Credit Beacon. Naghihiraman lang sila ba ng developer? Bakit pare-parehas yung format nila o nag-iiba lang yung kulay? Whatever you provide here as an answer, malalaman niya naman yun. Anyway, so, didiretsuhin ko na kayo yung loan app na to hindi pala rehistrado. Let's give it a chance. Nako, hindi. Wag niyong i-risk yung mga personal information niyo. Tapusin niyo na lang yung video na to, guys. Magsasubmit ka kasi ng ID sa loan app na to. Yung mga ID sa tanggap niyo, marami kang options. Kasama na dun yung TIN, voter ID, pag-ibig, health card, GSIS, OFW, UMID, SSS, PRC, postal, yung mga ganon. Pwedeng electronic version ng national ID nyo, pwede rin sa loan app na to. At kung i-approve ka niya, nako, magugulat ka, diretsong nang marireceive. Kahit na hindi mo pa nakikita yung breakdown, hala, sige, auto-disbursed. Pipicturean nyo yung ID. Pagkatapos, mag-selfie pa kayo. And ipapakonfirm niya na tama ba yung na-capture niya sa ID nyo. And yung next page, personal information na. So, sa baba, meron siyang employment information na kung sinabi mong self-employed, wala na siyang other questions. Hindi siya tulad ng ibang mga loan app na hihingi pa ng employer name, yung landline ng employer. Self-employed nilagay ko, and then pak. Contact information na. Dalawa lang yung hinihingi niya, pero magbigay kayo ng heads up sa kung sino man ilalagay yung mga contacts dito ha. Kasi sa ganitong loan app, tulad sa naging experience ko dun kay Cashtrade, tapos kay AntSave, na parang ganito din eh. Kaya tinawagan yung nasa contact reference ko. So, just so you know guys ha. So, bank card o e-wallet, binigay ko sa kanya yung GCash. Pag pinili mo yung e-wallet or yung GCash, yung ilalagay niya by default is yung number na ginamit mo sa pag-register. Assume na ganun din yung GCash number nyo. So, i-confirm niyo yan kung tama. So, dapat make sure guys ha, kung talaga mang uutang kayo sa mga ganitong klaseng loan app, siguraduhin lang na tama yung number na nakalagay. Kasi pag naligaw yung pera, naku, mahirap yan, lagot yan. Most likely, iiyak ka na lang. Application has been submitted na daw.
And because of a previous experience with loan apps na parang ganito din yung itsura, hindi ko muna pinindot yung confirm. Ginawa ko, sinwipe up ko para ma-exit yung app. Pagkatapos binuksan ko ulit. Walang nangyari, ganun pa rin, na-submit pa rin eh. Humingi pa siya ng 5 stars. So kahit na hindi mo siya bigyan ng 5 star, wala na, submitted na. Hindi ko man lang nakita kung buo ba matatanggap, pero with my previous experience sa mga loans sa ganito din yung itsura. Yung mga previous ko na subukan mga Ola, parang ganito-ganito rin. Nga, si QuickPay at saka si Paymatic yung nag-offer. Iba-iba lang yung interface. Yung iba green, yung iba blue, yung iba parang orange, yung ganon. Pero pare-pareha sila ng style. Kaya alam ko na at may kutob na ako na yung 6,000 na to na nanggagaling sa dalawang parang mini loan apps ay hindi po buo. At buti lang guys na reject ako kasi alam ko na kapag natanggap ko man yung dalawang 3,000 or 6,000, quote and quote 6,000 na loan, parang nasa 414, nasa 4,2 lang siguro yung matatanggap ko. 2,1 tsaka 2,1. So buti na lang talaga na reject ako sa loan app na to. The sad part is wala po siyang delete option. So I think the reason kung bakit na reject ako dahil somehow, kung sakali, same loan app na to na nagpalit ng pangalan, yung record ko pala nasa database na nila. I smell something fishy with this loan app. So, kaka-news lang or kaka-Facebook post lang, Credipilar na pare-parehas din yung itsura ay hindi registered. But ito, para silang mga kabuti guys na nawawala tapos nagpapalit ng pangalan. Nako, ingat po sa ganito mga loan apps ha, yung mga hindi registered. Huwag kayong don't gamble with these loan apps kasi delikado. Hindi natin alam kung paano nila hinahandle yung ating information. So, dapat guys, nag-iingat po talaga tayo. Huwag tayo kaagad maniwala sa kung anong mga nakikita natin sa ads, lalo na yung may install ka agad. So, check muna na nasa SEC. Ang hirap ngang magreklamo sa mga online loan platforms na SEC registered. Pagkatapos, dun tayo lalapit sa mga loan apps na nako, nakakaduda talaga guys. So, wag na dito kay Credit Beacon, nakakasada, hindi ka makakapag-delete ng information sa loan app na to. Sana napanood nyo pa yung buong video para alam nyo kung anong meron. And kung may nakalimutan man akong banggitin, let me know in the comment section. Napareview ako kay Credit Beacon because I think may nag-request and I hope this satisfies your request. So, iwasan talaga siya. Like, as in, iwasan. So, kung gusto nyo mga loan apps na SEC registered, mas maganda yung terms, walang bawas, or kung may bawas man, sobrang liit na di nyo man masyado ma-feel, then please check the Legit Loan Apps playlist by Ate Red kasi baka andun po yung mga loan apps na yung talagang okay para sa inyo. So, kung hindi pa kayo subscribe na kayo dito. And, well, that's all for today's video. I will see you on my next vlog. Bye-bye!